Gina Cojuangco mula sa kilalang pamilya ng mga Cojuangco. Ira Javier, lumaki sa Amerika, isang true blue California girl. Lexi Schultz, mula sa naggagandahang angkan ng mga Revilla. Risa Mananquil Samson, supermodel at socialite. Mga city girls na nasanay sa komportabling buhay. Sa isang iglap, mag-iiba ang kanilang mundo. Kayanin kaya nila ang mabuhay dito sa isang bukid sa Batangas. Walang kuryente, walang telepono, malayong-malayo sa buhay na kinagisna nila. Dahil kailangan nilang kumayod para lamang mabuhay rito. We're taking our dogs for a walk, my gosh. Sino kaya ang magtatagumpay at sino kaya ang bibigay kapag ang mga dalagang sosyalera naging mga dalagang bukid? Ano ang nami-miss nyo ngayon nung nandito na kayo sa bukid? Cellphone po. Sige na nga, boyfriend. Ayos na sana ang kwentuhan nang biglang dumating si Ethel. Bakit hindi ako invited dito? Kumain ka na eh. Ano ito ang nakikita ko? Bakit hindi kayo kumakain ng mga pagkain na? What did you not eat? Ethel, kumakain naman sila eh. Eh bakit ba parang pinipilit mo pa? Hindi kayo kumakain nito. Hindi kumain kayo nito. Alam mo, Ethel, Naghugas ka naman ng kamay? Yeah. Promise? Did you see? No, I saw. I did not see. Ay, Gina, why are you not eating? You're not eating like this. gusto naman ang yaya. Yaya, tingin po yaya. Yaya, yung tubig ya. Yaya. Limit mo niyo, May. Hindi niyo ako yaya, ako may-ari ng hacienda ito. Alam ko na kung bakit umi-eksena itong si Ethel. Gusto lang palang makikain. Mukhang sarap na sarap sa pagkain ng ating mga dalagang bukid. Nakalimutan na ang mga boys at talagang nagkamay pa. It's really, really good. I ate so much. I made a pig of myself in front of the camera. It was really good. Sarap. Mahilig ako sa Filipino food. Of all kinds of food, Filipino. Gusto ko nagkakamay, lalo na yung kamatis. Imbis na hiwa, gusto ko yung pinipiga ko yung kamatis sa kanin ko. Tapos, sarap na sarap ako. Mukhang busog na ang lahat. Pero syempre, pagkatapos kumain, dapat nilang iligpit at hugasan ng mga kinainan. Pero wag muna kayong matulog. May trabaho pa kayong gagawin. So for your next challenge, kailangan nyong magplancha. Siyempre dito sa probinsya wala tayong mga plancha na high-tech. So ang gagamitin natin ay ang bigat. Ay diuling na plancha. Binigyan lang namin sila ng tig-isang plancha, tig-isang balot ng uling, thong, banana leaf, kumot at mga damit. Bahala silang alamin kung paano gamitin ang plancha. Girls, bibigyan ko kayo ng 20 minutes para planchahin ang lahat ng damit at kung sino may pinakapulidong plancha, siya ang magiging panalo. Una ng dalawang grupo na mag-init ng uling. Lahat daw, first timer sa diuling na plancha. For any iron to work, kailangan may heat. So, kailangan mong initin yung uling. Uling na naman. Apoy na naman. Nauna magplansya ang mga diwata ng bukid. Nakakita na ako ng planchang diuling dahil sa mga antique collections ng mami ko. Pero alam ko lang lalagyan siya ng uling. Pero never ko alam kung paano gamitin. It was heavy. It was very heavy. And so much more work. You have to go to the coal and heat it up and put it into the iron. Patungan lang ng plancha yung dahon. Yung kumot dapat ang pangsapin ninyo. Palpak na agad. Gandahan nyo na lang ang pagplancha, girls. So, my first time to see na plancha na diuling. Pero ako, kasi like, pag pumapasok akong college before, hindi ko naginigising yung katulong para magplancha. Ako na nagpa-plancha. Si Lexi, tuloy-tuloy ang pagpaypay sa uling habang nagpa-plancha si Risa.
uling. When you see it light up, feeling mo, diba, umiinit siya. Pala, yung ginagawa namin gumaganon, nanalamig siya. Kaya medyo mali yung strategy namin. Nako, ayan na si Ethel. Oo, cry na naman kayo niyan. Magkano to? Hindi okay to, Ethel. What is this? Ang cheap. Pero mukhang seryoso ang dalawang grupo sa pagpaplansya. Di pinapansin si Ethel. Halatang hindi marunong, halatang pinipilit lang ang mga sarili. I'm a working girl, hindi ako masyadong domesticated. You don't realize na yung mga maliliit na bagay na kung plancha man, pagluto, pag ganito, importante rin yun eh. Okay, girls, It's time stop! Ngayon, i-inspectionin ni Aling Presley ang mga naplansya nila. 4 sa diwata ng bukid, Ang tiklop. Nalalaman Pulido ang bukas. plancha. 4 din sa Bukid Babes. Wow! Thank you. May mga guhit ha? Hindi dinaanan ng plancha, kaya may guhit yun. At ang nanalo ay... Para sa akin ay mas pulido ang sa Very obsessive-compulsive ako pagdating sa mga ganyan. Yung pagtupi ng mga damit ko, kailangan nakatupi by color, ganyan-ganyan. So, ayun, nagamit ko rin dito. Our mistake is we forget quality over quality na parang basta makarami. Congrats! nakakadami na kayo. Pwede na sa bahay itong dalawang ito, sa bukid. Girls, as you see here in our front, you see the favorite alak here in Batangas, the Lambanog! Yay! Energy! Titignan niyo, this is the instruction. Okay? Ay, bilangan niyo naman ako ng 3 para ma-excite ako. Okay. 1, 2, 3! After you drink, you turn around by 5. 1. O Ethel, saan ka pupunta? Nakakahiri to ha. Basta, kailangan maglakad sila ng diretso pagkatapos nilang uminom ng Coco Vodka. Anong Coco Vodka? Yun ang tawag naming mga sosyal sa Lambanog. Palibasa, hindi ka sosyal. Bawat isa sa inyo makakakuha ng 5 points. Okay? Start na natin ang ating unang gagawa. China! Kita ako lasinggera dito. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Bakit naman tong umikot? Cute naman talaga siya. Badapa sana. Go, Lexi! Lexi! Sorry, medyo ano. Ito yung level ng ganda ko. Alay! Galit? Insecure? Oo, sobra. 1, 2, 3, go! Turn around. Tingnan mo, Ethel. Wala namang tama yung Coco Vodka mo. 5. Supermodel pa rin ang lakad. At kumakantirit pa. Ang galing naman! Ethel, mukhang lahat sila nakapasa sa bonus round mo. So, tagta 10 points sa bawat group. Ang taray! Gabi na, pero hindi pa rin inaantok ang ating mga dalagang bukid. Kaya eto, nagkayayaan na lang kaming magpusoy dos. Seryoso ha? Akala mo naman milyones ang pustahan? Music naman dyan. Pakantahin si Ira. Habang kumakanta si Ira, hindi nila alam na may mga boys sa labas na naghahanda na rin mangharana. But I guess it's safe to say, baby, safe to say that I'm officially missing you. Cute na cute nga eh.
Because we were all just playing cards. And then, because we were 5, so sabi na, okay, Ira, sit out ka dito pero kanta ka. Yeah. Tama na yan, Ira. Pansinin niyo naman ang mga boys sa labas. Nahahamugan na. Wait, guys! We have to see first. Guys, may chihuahua boys. Ay, natin ang chihuahua boys. Who's that? Hey! Taga-Orana! Meron kayong chihuahua boys. Cute! Parang hindi mo alam kung ikaw yung mako-conscious or sila yung kina-conscious mo. Kasi mukha nila kumakanta na kanila sila. Mahiyang-hiya sila. Super cute. Really nice. Pero smile sana sila ng konti pa. Parang galit sila sa amin. Aba mga girls, parang kinikilig kayo ha? Hindi ganyan umasta ang dalagang Pilipina. Parang it's so romantic, lalo na in the provinces. Talagang makadungaw kami sa bintana. Ang sarap ng feeling. So what more if some guy you love or someone courting you does it for you? But that's so rare to find na in Manila. Maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa amin sa Batangas. Mga girls, alam ko nag-e-enjoy kayo, pero gabi na. Kailangan nyo na magpahinga. Ay, gusto ko na, alam mo ngayon lang ako naharaan. Maaga pa kayo tomorrow. Ay, reklamo ng mga alaga niyong kambing. Maaga niyo pa papakita tomorrow. Oh, sorry, sarado niyo ang bintana niyo. So, thank you mga boys sa pag-aaral sa ating mga alaga. Ayan. Night, Mami! I wish they could have sang more kasi pinapatulog na kami. Ni Mother Fomela. Ganda. Nice. Very mellow. Nice way to end it. With the lambanog swak. Diba? Ano na ako, Lola, hindi na ako Siyempre, bago matulog ang ating mga girls, may kanya-kanya pang seremonyas. Good night! Sa sobrang pagod ng ating mga dalagang bukid, tiyak, mahimbing ang tulog nilang lahat ngayong gabi. Alas 6 na ng umaga, gising na ang lahat sa bukid. Pero ang ating mga challengers, mahimbing pa din ang tulog. Aba, may gising na. Bakit ganun? Maganda pa rin siya kahit kagigising lang. To make igib pa. Correct! You have to make igib pa or else di ka makakaligo, no? Maya-maya lang gising ng lahat at naghahanda na para sa panibagong araw na haharapin nila. Sarap ng water, mainit. na. Napang challenge. Sabi niyo 7. Eh paano tayo magcha-challenge, Lexi? Di pa ready ang mga kasama mo. Ang lamig kagabi. Sobra. Every time I woke up, I had to rub my feet together kasi sobra siya. Nalimutan ko maglagay ng socks. Wait! No! This is why I'm a city girl because I don't look good in the morning. Good morning mga dalagang bukid. Fresh na fresh. Nakaligo na tayo? Yes. Okay, for your first challenge of the day, kailangan din yung pumunta dun sa kulungan ng manok at kumuha ng mga native na itlog. Bahala na kayong ilan. Kung gutom kayo, kung hilig kayo sa itlog, it's up to you. Okay? So, lulutuin nyo dito. At ito naman ang world famous kapeng barako. Kailangan malaman ninyo kung paano ginagawa ang kapeng barako. Wala tayong mga kaibigan dyan willing na tumulong. Diba? So, you have 30 minutes to find the eggs, to cook the eggs, to make the coffee, at kumain. Okay girls, go, go, go! Alam namin kumukulo na ang mga tiyan nyo. At pati tiyan ko kumukulo na rin. Kaya bilisan nyo! Dumiretso agad sa kulungan ng manok si China at Lexi. Mukhang bubusugin nila ang mga manok para makuha ang mga itlog. Lahat sila nagpupunta sa door, so hindi namin mabuksan. Tapos, so ang ginawa, bumalik ako, kinuha ko yung feeds niya. Tapos nilagay ko sa bilao na medyo malayo.
Tama nga, nagkagulo nga ang mga manok at nakakuha sila ng itlog. Sa kaming barako nakatoka si Risa at Ira at halatang hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya nagpakulo muna sila ng tubig. Bago natin sayangin ang ating oras sa pag-init ng tubig, siguro kailangan nyo malaman kung paano ginagawa ang kapeng barako. Because it takes time. Ang mga kapitbahay, mapapasubo sa kanila. Nako, yari si Ira, di marunong mag-Tagalog. Paano po? Anong gagawin namin? Didikdikin po namin. Didikdikin yan. Ay! Tumatalsik po, okay lang? Abangan sa Lunes! Kailangan magbanat ng buto ang ating mga dalagang bukid dahil pahirap na ng pahirap ang aming mga challenges. Matagalan pa kaya nila ang buhay dito sa probinsya.